Sana all. Pero kay Bato, walang due process. Bakit? Kung nasabi yan. Yan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, na which I do not know na kung alam mo ba ang details o hindi. Malamang sa malamang, iba ang nafi-feed sa'yo. Kasi may pagka-Gen Z ka. Pero alam mo na illegal ang ginawa kay Pangulong Duterte. That's a extrajudicial kidnapping ang ginawa sa kanya. O extrajudicial, ang tawag doon? Extradition. Bakit? Our extradition laws says, pag hinuli, may pagkakataon pa siyang sumagot sa husgado. Pagkahuli, pwede silang bigyan ng bail for the meantime habang sinasagot yung kaso. That's the process of extrajudicial, which is confirmed by the Supreme Court. Ewan ko kung alam mo yan, bata. O nagtatanga-tangahan ka lang. O talagang sadyang tanga ka dyan. Yan ang issue doon. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte. They did not give him the chance to answer in our local courts, which confirmed by the Supreme Court that it has to pass due process. Hindi ginawa kay Pangulong Duterte. Presidente yon dati. Same ICC warrant ang ibibigay kay Bato. So, ibig sabihin nun, what they did before, pwede nilang gawin din ngayon. Even if sabihin pa nila there is already a Supreme Court decision or memo, pwede pa rin nilang gawin ngayon yan kasi sila ang batas ngayong araw na itong panahon na ito. Alam mo ba yan, bata? O nagtatanga-tangahan ka o tanga ka talaga? Di ba? Tingnan mo na maigi. Yung issue kay Bato is political. Yung comparison mo, sablay. Yung analogy mo, sablay. Magandang araw mga banateros. Malupit po ang ating topic ngayon. Ako po, sisimulan natin yan sa matinding mga nalaman ho. Nalaman ho natin ngayong araw na ito. May isa pang involved na isang congressman. Ako. At the same time ho, mga kababayan, ay meron na naman po pinaplano sila kay VP Sara Duterte. Naku talaga. Oh. Alam mo, dati nung panahon ng mga dilaw, ang uso lang noon, tanimbala. Ngayon, ang uso na ay... At syempre ho, ang bago nila, isa pang panakipbutas sa kawalangyaan nila ay ang paghuli sa isang senador. Nako. At mamaya meron tayong babanata na medyo madaldal at saka medyo yung kanyang labi po masyadong matalim. To the point, yung talim ng kanyang labi ay hindi nang pumapatas sa talim ng kanyang utak. Nako. No, simulan na po natin ha. Ito kasi merong bagong issue ha. Noong isang araw sa aking Facebook account, o baka hindi pa kayo nakafollow, punta na kayo sa aking Facebook account. Sa aking Facebook account po, meron po akong pinost. At hindi pala Facebook ko account ko. Facebook pala ni Jay Guevara, nangaagaw ng content yung animal na yun eh. Doon sa kanyang live ay sinabi ko na merong isang congressman na bagong involved dito sa di umano ay flood control o ghost flood control o itong issue ng mga insertion. Yan po ay yung nagngangalang Sam Bersosa. Siya po ay napangalanan ng bilyonaryo. Hindi po ako nagpangalan yan, ha? Sam Bersosa, makinig ka ng malinaw. Bilyonaryo po ang nagpangalan sa'yo, yung network na, ewan ko kung sino may-ari nun. Pinangalanan ka dahil yung dung daw sa diniliver na mali-malitang pera na ipinakita ni Zaldico, nakita yung sasakyan na Maserati.
Yung Maserati po ay ang nagdi-distribute po niyan ay yung kumpanya di umano ni Sam Versosa. Mamaya papakita natin, may resibo. Ha? May resibo. Papakita natin yan. Baka sabihin naman ninyo, chismis. Hindi tayo mahilig sa chismis. Alam mo naman tayo. Yung chismis nga tungkol kay Rapi Tulfo, medyo ayoko pa makisawsaw eh. Ay nako, napagtanong-tanong kasi natin eh. Ayoko naman dating kumakampi tayo kay Rapi. Ayoko kayo ng ganun eh. Kung sa mali, mali talaga yung kung totoo yung sinasabi ng babae ha. Kung totoo yung sinasabi ng babae, mali. At yung mga hirit ng kanyang kapatid na si Mon Tulfo, na kesyo, ano daw yun? Ang dami niya sinasabi. Sablay kasi may asawa si Rapi Tulfo. At yung mga nagkukumpara kay Pangulong Duterte at kay Rapi Tulfo, si Pangulong Duterte, single yan. Wala akong ano yan, hindi pa ho yan nagpakasal nung panahon na sinasabi nila ng bababae daw si Pangulo. Nag-anal na po siya noon. Etong si Rapi Tulfo, may asawa ho ito. Kaya kung sasabit at sabit lang, kung totoo yung sinasabi ng babae, may sabit itong si Rapi Tulfo. Pero ang punto doon, totoo ba yung sinasabi ng babae? Kasi alam mo naman, marami ngayon ang taghirap na dahil nawala na yung mga Pogo Boys. Nawala na rin yung mga contractor boys. Nababawasan na sila. Kaya naman, umuunti na ang supply. Umuunti na mga SP ngayon. Alam niyo SP? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi. SP o sponsor. Sponsor, sabi nga nila. Nyonsor mo yan, nyonsor mo. Ibig sabihin yung mga... Yung dati kasi ang tawag dyan, sugar daddy. Ayaw nilang tawagin ng sugar daddy. Sponsor na daw yan. O SP, ika nga. Ba't kaya SP, no? Hindi po Senator Ping yan, ha? O kaya Senate President, iba-iba. SP, SP sponsor. Yan ang kanilang mga code. Ngayon, kumihina na negosyo. Kaya, sabi nila, meron din ako narinig na yung ibang babae na nagsasabing nagpapataas lang ng presyo. Yung amount. Pero yung katotohanan, kung sila ba ay invited, may katotohanan daw. Kasi nag-post, tapos binago-bago yung post eh. Napaghalataan to lalong guilty. Kasi inedit-edit yung post. Siguro pinagsabihan, oy, wag mo nang i-post yan. Alam kaya nung asawa ni Senator Rapi Tulfo? Alam kaya nung asawa ni Senator Rapi Tulfo na ganun ang pumupuntang magaganda sa sa kanyang Christmas party? Naku po. Hindi kasi alam mo, yung post na yon, gusto ko lang i-discuss ng bahagya ito. Kasi marami nagsasabi, 'di ba? Meron pa nga tayo minsan nasisilip sa Senado mga magagandang babae. Meron daw kasing kwento-kwento. Kwento-kwento lang naman to. Pero ako confirm ko. Ayoko na magsalita. May kwento-kwento daw na yung mga staff daw sa Senado, yung mga magagandang staff daw dyan, staff daw ni Senator Rapi. Alam mo, sa loob-loob ko ito ano lang usapan at isipang kalalakihan lang. Siyempre, para ka namang ganahang pumasok. Pumasok sa trabaho, sandali. Linawin natin, Pumasok sa trabaho, siyempre, magagandang tanawin. Yung iba, ang gusto nila yung nature lover. Di ba? May mga ganyan nature lover. Mahilig sa nature. Ito, mountain lover. Gago! Malay nyo lang naman. Mahilig si Senator Rapi Tulfo sa mountain. Di ba? Kaya siguro mountain lover yan. Kaya kailangan yung mga pupunta dyan, mala mountain. Gago! Diba? Hindi, para naman siyempre ganahan kang pumasok kaysa naman isipin mo, papasok ka, tapos makikita mo, kunwari yung mga staff na nasa opisina mo, kamukha ni Laila de Lima, di ba? Dahil na di ka gaganahan nung pumasok. Yeah? Ano ka gaganahan pumasok nung kamukha ni Laila de Lima? Di ba? Uchang. Kamukha ni Vice Ganda. Ano ka ba? Gago! Kaya siguro,
kung totoo man yung sinasabi nila na magaganda ang staff ni Rapi Tulfo, siguro lang gusto lang niya yung pumasok lagi. Hindi, alam mo, ito. Alam naman po natin lahat, di ba, na si Senator Rapi Tulfo ay mainitin ang ulo. Pag mainitin ang ulo mo, kailangan mo talaga ng mga fresh air, ika nga. Gago! Hindi, syempre, pag mainitin ang ulo mo, gusto mo yung nature, di ba, fresh air. Gusto mo ba yung crowded, amoy lupa na... Siyempre, gusto mo yung fresh air. Yung sariwa pa ang kaya siguro gano'n ang mga staff niya. Kung totoo man yun, ha? Pero ang lupet, ha? Kasi alam mo, nagulat din ako kasi nakita ko 250 ba yun o 350 yung tip. Ako medyo, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, medyo malaking katarantaduhan naman yan. Alam ko na yung ganyang kasi alam ko na yung ganyang galawan. Ginagawa sa negosyo yan, lalo na pag kami talent ka, tataasan mo yung budget para pag nagkatawaran, mataas pa rin. Di ba? It's a business. Ngayon, nagkataon lang, yung sinasabi nitong tip na ganyan, ewan ko kung para saan yung tip na yan. I mean, sobrang laki niyan. Sobrang laki para sa isang tip. Unless... SP ka. Oh. I mean, alam mo yon, unless binabahay ka. Yan, pwede pa ako dyan. Hindi ako pwede. Pwede pa akong maniwala sa ganyan. Kung 250, 350, binabahay ka niyan monthly. Retainers mo, 350. Ako, kumbinsido pa akong ganyan. Pero yung isang event lang, 350, kalokohan. Gago! Sorry nagpapataas ka lang ating ng budget. Wag ganun. Alam ko yung ganyang galawan ninyo. Kabisado ko yung ganyang galawan nyo. Pataasan lang kayo ng budget. Di ba? Imposible yan. Kaya, yun lang. Gusto ko lang magkomento. Alam mo kung sino ang sablay dito? Ang sablay dito yung kapatid na si Mon Tulfo. Sinabi nakita ko na aninag ko, ewan ko kung totoo yun, na parang sinita ni Ben Tulfo yung si Mon. Si Mon Tulfo, yung matandang kapatid, sablay talaga yan. Ever since sablay yan. Feeling ko kailangan na niyang magmahinga mamahinga sa trabaho, yung pagka-journalist niya. Kung ako sa'yo, Sir Mon Tulfo, magpahinga na po kayo. Tumigil na po kayo sa social media, tumigil na kayo sa media. Medyo yung edad ninyo, yung galawan ninyo, yung tsaka yung mga pananalita ninyo, parang parang ulyanin na. To the point na pati kapatid mo sumasabit na. Mantakin mo sabihin niya na aanhin mo daw yung manoy kung mga ganyang tapos okay lang naman daw kung mambabae, expect niya kaysa naman sa manlalaki. Hindi, okay yan sabihin mo yan. One, kung hindi public servant, yung kapatid mo. Senador yan Hindi pwede mambabae yan. Okay? Bakit? May ethics na tinatawag. Meron tayong code of ethics sa public servant. Pangalawa, may asawa yung kapatid mo, sir. That's illegal in the law of the Philippines. That's adultery. And may kabayaran, may kaparusahan yan. Di parang nyo tuloy sinasabi na may katotohanan yung mga bintang ni Atty. Libayan nun. Di ba yan isa sa mga niya, yung pagdating sa asawa? So, yung mga ganyan mong bitaw, makakasira talaga kay Rapi Tulfo. Sira na nga ngayon Sisirain mo pa. Nananahimik na nga sa mga issue ng korupsyon Sisirain mo pa. Again it did not came from bashers ni Rapi Tulfo hindi nanggaling doon. Nanggaling ito doon sa babaeng inimbitahan, doon sa nag-post na nagpunta doon sa event niya, nanggaling ito doon sa kapatid, yung mga komentong ganyan. So nanggagaling sa inyo yung kasiraan na tuluyang kasiraan ni Rapi Tulfo. Idol nyo pa naman yan. Gago! Di ba? So, kawawa na yung tao.
Mon Tulfo, yung mga style mo, naku, yayariin ka ni Ben Tulfo. Alam mo naman si Ben Tulfo, straightforward din nun na na tao. Pagka meron siyang, alam mo yung nag-post, puro filtered yung niya, yung video niya. Ay, picture niya. Hindi naman ganyan sa personal yun eh. Hoy, bakit mo alam Banat Bay? Hindi, kwento-kwento lang sa akin. sabi tuloy nitong isa may nag-post baka naman may konting 30 pesos kayo. Subscribe na kayo. Siya nag-post, gago rin eh. Ito. Ano ba yung sinabi dito? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Naku Sino po. yung may Si Ben Tulfo ito nagsasalita. Inaano niya yung kapatid niya. Alam mo, tama rin naman kasi talaga Sablay ho si Mon Tulfo. Kaya nga, alam mo, eto kasi, bakit? Si Kiko Barsaga, sinuspend dahil lang sa mga komento niya. Dahil lang doon sa pasayaw-sayaw, yung ganun-ganun. Senator Soto, ano ang basihan ng ethics ninyo dyan sa Senado? Okay lang ba yung ganitong klaseng senador sa inyo? Na may issue ng ganyan? Kasi whether i-deny pa nung babaeng na interview, wala namang ibang halatang tinutukoy kung hindi si Senator Raffy Tulfo. Hindi nyo ba iimbestigahan man lang? Akin, imbestigahan man lang yan. Kasi may mali talaga po. May mali talaga kung totoo yung sinasabi ng babae. Di ba? And you have all the capabilities of doing it. Bakit hindi nyo subpina yung babae? Yung nag-post, bakit hindi nyo isumpina? Dalawa kasi magkaiba pa pala yun. Nakala ko parehong babae, magkaiba pala. Iba pala yung na-interview ng isang vlogger na di umano inaalok daw siya ng 250, something like that. At iba pa yung umattend sa Christmas party na mga starlet. Iba pa pala. I mean, Mr. Senator, Senate President, this is something wrong. Are we allowing this kind of attitude sa ating mga member o mga senators? Bakit? Kung gusto ninyong malaman talaga ang totoo, o unless dahil nasa majority si Raffy Tulfo, hindi nyo naiimbitahan, alamin nyo. Akin sabi ko sa inyo, gitna ako dito Hindi ako dito. Gitna ako dito kasi yung mga ganyang karakas na mga kababaihan, alam ko yung galawan na yan. Kaya, ipatawag nyo. Ipatawag ninyo. At papaliwanagin nyo, totoo ba to? Kasi this is a crime. If this is true, this is a crime. Diba? So if there is a crime to be, sana muntik na mangyari. Kung totoo man. Mapigilan. Kasi niyuyurakan ang dignidad at imahe ng Senado. So, imbitahan nyo yung dalawang babae na yan. Alamin natin. Ay, alamin nyo pala. Sorry naman. Hindi ako kasali. Pasensya na. Gago! Hindi, magaling ako mag-imbestiga. Kung gusto mo, ako mag-imbestiga para sa kanila. Kaya-kaya ko imbestiga niya at malalaman ko kung totoo yung presyo o hindi. Diba? Maliho yan, sir. Kasi kung si Kiko Barsaga nga, ang bilis-bilis na sinuspinde dahil sa mga maliliit na issue, ito, malaking issue ito. Diba? Yung malaking issue, ba't hindi nyo pinapansin? To the point, yung kapatid mismo ang parang nagko-confirm. Si Mon Tulfo mismo nagko-confirm na okay lang ang babae yung kapatid niya. Sir, hindi tama yan. So, dapat imbestigahan yan. Kasi ito nga ito nga ang bagong revelasyon ngayon ng bilyonaryo Iniimbestigahan na ngayon ng ng bilyonaryo.
Dapat tingnan din natin yung mga ganire. Oh, ito. Panoorin natin to. Oh. Tila mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Sukali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Sukali Trading sa building mismo. Sukali Trading. Okay? Tandaan natin linawin natin. Para lang malinaw. Noy expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Yan. Sold and registered ito sa Sukali Trading mula December Sold. Ibig sabihin, binenta doon sa Sukali Trading. Ibinenta doon sa Sukali Trading. Sold and registered. Ibig sabihin, nakarehistro sa Sukali Trading yung Maserati na naandoon sa loob na kung saan nag-deliver si Zaldico ng mali-maletang pera. Bilyon. Nandun yung registration na silip ng bilyonaryo. Sukari Trading. 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Ang importer ay Brilliance. Tandaan na lang natin Brilliance Incorporation, BI. Yan ang importer, BI, Brilliance. At ang bumili, Sukari. Ibig sabihin, ang nag-import, Brilliance, ibinenta sa Sukali o doon nakapangalan, doon nakarehistro. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Sukali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. So, nasa building ng Front Row yung Sukali. Okay? So, yung Sukali Trading, yung bumili nung kotse na katabi ang mali-malitang pera, ang bumili nun, o yung pagmemay-ari ng kotse na yun, ay ang address ay Front Row na alam naman natin kay Sam Versosa. Okay? So alam natin yan, siya ang pinuno ng Front Row. Ibig sabihin, ganito yan, para mas may paliwanag natin ng husto. Ang bumili ng kotse na yon o may-ari ng kotse na nasa loob ng mga maleta na pera, nasa gilid, ay walang iba kung hindi naka-address at nakatukoy kay Sam Versosa. So parang ang tinatanong ngayon ng bilyonaryo, kotse mo ba yan? Kasi nakarehistro sa inyo yan. Sa address ninyo. Again, hindi pa sumasagot si Sam Versosa at this moment. Yan ang sabi ng bilyonaryo. Pero yan ang tinatanong ng bilyonaryo. Yang kotse na nakita na yan, nakarehistro yan sa Sukali at yung Sukali ang address dyan mismo sa Front Row, which is yung Front Row ay pagmamay-ari ni Sam Versosa. O sabi nga nila, isa sa may-ari kasi gano'n naman ang networking usually corporation yan Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionaire Sam Versosa. Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa. So, yun ang isa sa mga ang exclusive distributor ng Maserati ay yung kumpanya na yun, which is ang nag-opening noon, ang nagpo-promote niyan, kahit tingnan nyo pa hanggang ngayon, ay walang iba kung hindi si Sam Versosa. Pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala, pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Muling nakakuha ang So,
Yung nag-i-import, sinasabi dito sa dokumento na to at nakausap nila, ay sure na naimbenta doon sa tao kasi meron na ngang conduction sticker. Rehistrado na, ika nga. Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. So ibig sabihin, totoo, hindi lang isa ang in-import ng Brilliance. Okay? Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 Nako. at 3 Maserati Grecali GT. Hindi lang isa, ibig sabihin talagang nag-i-import yung Brilliance. Okay? Malinaw dyan na nag-i-import talaga sila ng Maserati. Ang kabuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Ito ay kahit na ang Modena Motorsports lang dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports ang Brilliance Auto. Kaya So, yun ang sinasabi kasi dapat yung Brilliance Motor lang ang maging exclusive distributor. Pero parang ang sinasabi dito, ay Brilliance hindi, yung ano pala, yung isa. So parang sinasabi dito, yung Modena Motorsports ay Brilliance ay isa. Iisa lang ang may-ari. Iniba-iba lang yung pangalan. ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan addressed ang Brilliance Auto Corporation. We've been waiting for more than 30 minutes para makapag-set ng appointment sa Brilliance Auto Corporation. So na wala pa rin update sa atin. Pinag-antay yung reporter. If makapag-set tayo o makakuha tayo ng chance sa makausap itong Brilliance Auto Corporation. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang pandig ni Sam Versosa, pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Patuloy rin namin kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit Sige nga, baka makatulong yung DTI. Di ba yan yung Ewan ko, yan ba yung nagsabi nung nung 500 na Noche Buena? dress ang Sokali Trading sa building ng front row sa Quezon City, pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Para sa agenda, Ano kayang tinatago ng mga to? Bakit ayaw nilang itong DTI? Ayaw din ng... Kasi, maintindihan ko pa yung si Sam Versosa, although dapat din siya sumagot. Pero maintindihan ko pa siya kung hindi siya magsalita. Kasi ngayon, at the moment, talunan siya, so private citizen lang siya. So kung ayaw niya sumagot at kung abogado niya sasagot, walang problema yun. Pero ito, government itong DTI, dapat sumasagot ito. Maganda dyan, bilyonaryo, AFOI niya yun. Ewan ko kung gumagana pa ngayon yun. Gago! Oh, di ba? Pero kung ako kay Sam Versosa, kung wala akong tinatago, kung walang discrepancy itong mga Maserati ko, bakit hindi ko magsalita? Kasi masisira yung pangalan ng Maserati pag hindi kayo nagsalita. 'Di ba? Baka mamaya, kesa bumili na yung mga tao ng Maserati, madadamay pa sila dyan sa issue na yan. Maganda, sagutin mo na yan para malinis mo yung pangalan mo at malaman na wala kang kinalaman doon. Kasi remember, yung address nung kung saan nakarehistro yung sasakyan na yun, na naandoon mismo sa maleta ay address ng iyong, alam naman natin na pagmamay-ari o founder ka mismo doon sa front row. Pinagmamalaki mo pa nga yan eh. Di ba? So sana sumagot ka. Sana lang. Wish natin yan kasi private citizen na nga siya kasi talunan nga siyang mayor ng Maynila. Tumakbo ba naman? Si Yorme ba naman ang kalaban? Hindi niya madadaan yung sa pamimigay ng mga kung ano mang pinamimigay niyang spam. Kasi yan ang niyan paandar niyan sa Maynila namimigay ng spam. Akala niya spam Versosa, spam. Akala niya, alam mo, iba ang kalakaran sa Maynila. Hindi mo dadadaan sa ganyan. Iba kami dito sa Maynila. Ay, Totoo naman iba kami dito sa Maynila. Hindi kami nadadaan sa spam.
nadadaan kami sa isang Yorme, Isko Moreno, kung saan talaga nagtatrabaho, di ba? Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Owner ng o distributor or kung anong paman. Ito, meron siya mga video na kinuha ko mismo sa FB niya. Ay, Good morning. Today is a beautiful tinanggal ko lang yung music kasi para hindi tayo makopyright. day kasi i-open natin yung newest Maserati showroom sa EDSA Green Hills. Ayan. I'm so excited that marami tayong bisita ngayon. Friends from the press, from media. So, marami tayong bisita. Ibig sabihin, pag sinabi mo marami tayong bisita ngayon, sa'yo yan. Di ba? Kaya sasabihin ko, may dumalaw dito. Ang dami natin bisita, ang dami kong bisita. Hindi ko pwede sabihin yung hindi sa akin yung pagmamayari yung lugar na yun. Di ba? Kasi ang tawag di sa akin, bisita lang din. Kung hindi sa akin yun. Sasabihin mo lang na marami tayong bisita kung akin yung lugar na yun. Iba't ibang magazines and Orlando Network nandito to So we just finished discussing kung paano Ako na na lang yung music i-reveal yung car. This car will be the first 100% fully electric car from Maserati. So it will go from 0 to 100 in Bakit siya may kwintas na sasakaliwa? Akala niya quit siya dun. Hindi ito wala namang pagpuna. Pagpuna, ako kanya-kanyang preference naman yan. Pero, ano naging cute yan? Hindi kasi, di ba, hindi ka naman magsusuot ng isang, alam mong hindi ka cute, di ba? Alam mo, magsuot ka ng pangit. Kaya ka nga naglalagay ng kung ano-ano sa katawan mo. Nagsusuot ito kasi, ay maganda to, baganda to. Ay, pogi ako dito, okay to. Mag-i-improve yung itsura ko dito. Di ba? Kaya mo nga susutin eh. Pero bakit yun? Anong style yan? Si Prince ba yan? Kailan niya si Prince? 2.7 seconds. Abangan ninyo. Oh, galing oh. Palakpakan. Nako, grabe. Nako. Kailangan talaga sumagot nito ni Sam Bersosa. Ito pa. Isa pa. Ladies and gentlemen, I'd like to show to you the latest masterpiece of Maserati, the Maserati Gran Turismo Folgore 110th edition. Good evening, everyone. I'm really proud that we are surrounded by So, nakita nyo na, ha? friends. Yan po ay pruweba lamang na talagang ang Maserati ay ito hong nagbebenta ng Maserati sa Pilipinas ay walang iba kundi si Sam Bersosa o nasa karehistro sa kanya. Okay? Kaya nga, it's not far reasoning kung mabintang sa kanya yung Maserati na naandoon sa loob ng garahe na may pera na ninakaw, di umano, dinistribute sa mga politiko. Anong ginagawa ng kotse mo doon? Sa'yo ba yung garahe? Yan yung mga katanungan eh. Sa'yo ba yung garahe? Ikaw ba ang isa sa mga nakinabang doon? Ikaw ba ang nagdi-distribute noon? Sa'yo ba tinatago ang mga pera na dinidistribute? Bakit naandoon yung kotse mo? Pwede rin naman. Malay nyo, nirentahan lang ni Zaldico. Dahil magkaibigan sila. Hindi natin alam. Kaya nga maganda niyan sa Bersosa, kesa sa ang dal-dal-dal mo dati nung panahon ng kampanya. Ang tindi ng paninira mo kay Yorme Isko Moreno. Pero etong issue na to, hindi ka makasagot. Diba? Hindi ka makasagot sa issue na ito. Bakit? Anong meron? Diba? Anong meron? At hindi ka makasagot dito sa issue na ito sa bilyonaryo. Sagutin mo ang bilyonaryo. News channel. Hindi ako. Nagtatanong sila. Ako nakikichismis lang. Ako nakikibalita lang. Kasi kung hindi mo masasagot yan, it will haunt you until your next election bid.
Kung magtatakbo ka bang mayor rin ng Maynila, ang kapal naman ang mukha mo. Ay, hindi, pero kung tatakbo ka uli doon, mantakin mo. Yan ang tatanong sa'yo ng tao. Sinong may-ari ng Maserati na naandoon sa loob? Kasi nakarehistro yung Maserati na yon sa isang kumpanya na ang address ay nasa front row. Sa'yo ba yan? Ha? Anong kinalaman mo dyan? Ha? Kaugnay sa umunay ICC warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa at iba pang maiinit na issue, kausapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa lahat. Opo, kumpirmado po na po ba kung may inilabas ng arrest warrant ang ICC para kay Senador Bato de la Rosa? Puro second-hand information pa lang ang nakukuha namin eh. But the actual warrant of arrest, wala pa po dumadating either sa DOJ, sa DFA, o sa DILG. Wala pa po. Pero meron ho bang nagsasabi na posibleng may ibigay na sa inyo for your proper disposition para makapaghanda ang DILG? It's all mahirap kasi yung when you presuppose an event na wala ka naman actionable document. So we will wait when we receive it, then if we receive it, then we will make the proper plans. Gayong hindi pa po nagpapakita si Senador de la Rosa sa Senado, aktibo po bang Grabe, no? Atat na atat sila, no? Wala pang warrant of arrest. Hindi ko alam kung sinasabi lang nila ito. Na wala pa. Kasi ganyan din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Yung sinasabi nila walang warrant of arrest, tas biglaan nilang inaresto. Kaya, valid sa tingin ko itong ginagawa ni Bato. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sablay yung komento ng isang congressman na kesyo nagmamagaling at lumabas na daw si Bato at harapin. Okay? minomonitor yung kanyang kinaroroonan ng DILG? Well, alam naman namin kung nasaan siya. Pero to this date, he is not considered a fugitive. He is not a wanted man. So, we have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte, wala. Posible pong masabi ninyo kung saan po siya? Hindi. That's confidential information. Hindi pwede. Pero ang malinaw po, hindi naman po siya nagtatago sa ngayon. Well, you can consider it kasi he doesn't come out in public eh. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Tinatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. Kaya siya alam daw kung asan siya. Pautot din ito mga to. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Sa panayam po ng unang balita kay Attorney Israelito Torion, at stake daw kasi yung personal safety ng senador. Wala raw klarong polisiya o batas yung gobyerno pagdating sa pagsuko sa halip na extradition. Ano pong masasabi nyo dito? Again, wala pa eh. We don't have a copy of the order of the ICC. So, mahirap mag-comment kung wala kang hinahawakan ng dokumento. Ano po ba magiging proseso sakaling matanggap na po ninyo yung warrant of arrest mula sa ICC? Well, kung ang proseso dyan, kung matanggap ng DFA or DOJ or Center for Transnational Crimes, according to the Supreme Court ruling on extradition, papayagan si Senator Bato to seek redress from the court. Kahit RTC, pwede siya mag-seek ng redress to... Ayan tand ni Rimulya Sabi ng Supreme Court, papayagan. Hindi dudukutin na katulad ng ginawa ng gobyernong ito kay Pangulong Duterte. To deal with the matter. Kung ano ang desisyon ng korte, ay yun ang gagawin ng gobyerno. May pending na kaso po sa Korte Suprema. May epekto ho kaya ito para sa inyo sa DILG? Sino pong may pending kaso? Ito pong pag-question sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Duterte at nire-relate ito para kay De La Rosa.
Wala naman. Walang connection yan. Actually, may clear-cut rules na nga ang Supreme Court. So, ayun ang susundan namin. Pagdating naman po kay dating Congressman Zaldico, ano pong reaction? Ayan, so ayan muna. Alam mo, ngayon kasi maraming sumisita kay Bato. Halimbawa na itong isang representante, baguhan po ito eh. Actually, nanalo ito dahil sa nagtitrending sa TikTok ito dahil dun sa kanyang panawagan tungkol sa manggagawa. Okay? Tungkol sa mga... Tama naman siya. Ako, in some areas, okay itong tao na to. Para sa akin kasi pinaglalaban niya yung provincial rate. Ako, ganun din ako. Gusto ko din yun. Dapat talagang pare-pareho ng rate para talagang yung mga tao ay hindi na pumupunta sa Metro Manila para magtrabaho. Tama siya dyan. Ang problema ko dito, misled itong tao na ito pagdating sa politika. Kasi nga, dahil baguhan, medyo nagmagaling ng una, hindi niya alam talaga kung anong nangyayari sa politika. Hindi niya alam kung anong panggigipit ang ginagawa ng gobyernong ito sa mga oposisyon o yung mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte. Kaya nga bata, kung ako sa'yo, mag-aral ka muna. Huwag ka munang daldal ng daldal dahil oo, naniniwala kami dun sa prinsipyo mo, tama yun. Pero mali kasi yung application mo pagdating kay Senator Bato. Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, eto dahil daw dun sa hindi pagpasok, dapat hindi daw sumasahod. Okay, may punto siya sa part na yan. Hindi, let's think of this objectively. Okay? May punto naman siya. Pag hindi pumapasok, dapat walang sahod. Ang tanong, may batas bang ganun? Hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman. Kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Kaya nga, tama ka inamin mo mismo, walang ganyang rules. Walang batas na ganyan. Tama ka. So dapat magkaroon. Tama, mali. Dapat magkaroon ng rules tungkol dyan. Sinong gagawa niyan? Kayo. Putak ka ng putak dyan, kesa nang pumutak ka, bakit hindi mo kausapin yung mga kapwa mo? Gumawa tayo ng batas, puntahan mo si Senator Soto, ayusin natin ang rules and regulation. Instead of going to the public, putak ka ng putak, okay lang kasi kung vlogger ka Hindi ka na vlogger ngayon, bata. Boy, hindi ka na TikToker ngayon. Congressman ka na. Ibig sabihin, you have a higher responsibility. Kaya kung gusto mo ayusin, baguhin, magtrabaho ka, hindi pumutak ka. Kasi yung pagputak mo, walang magagawa yan. Naintindihan mo, boy? Hindi ka na TikToker kung ako, gusto ko nang tumahimik. Kakandidato na lang ako. At diyan ako magtatrabaho sa loob. Pero ayoko Gusto kong pumutak ng pumutak kaya pinili ko na lang ganito. Totoo, walang biro. Pipiliin ko na lang mag-vlogger. Ayoko kasi, patatahimikin ako Hindi ko sinasabing tumahimik ka Ang sinasabi ko, you can do more than putak ng putak. Magtrabaho ka. Ikaw din, di ka rin nagtatrabaho Putak ka lang ng putak Kausapin mo yung mga dapat kausapin para magkaroon ng ganyang klaseng batas. Which I agree. Tanungin kita, bata. Sige, tanungin kita. Alam mo ba ang attendance ni Romualdez? Pumapasok ba si Romualdez? Bakit hindi mo ba mababanatan si Romualdez? Bakit ka tumatawid sa Senado? And there is even a courtesy given to both houses. Ibig sabihin yan, kung wag kang bumanat ng direkta sa senador, kausapin mo yung Senate President, let the Senate President discipline their own. That's the proper way.
Ang pwede mong punahin ay yung kapwa mo, congressman. Tanungin kita, ilang senador ay ilang congressman ang hindi pumapasok dyan at sumasahod? Bakit hindi yan ang tutukan mo, bata? Alam mo kung bakit? Ang hilig mo kasi sa content. Ang hilig mo kasi sa views. That's your problem. And that is something that you have to change because you are no longer a TikToker. You are a congressman. You are a representative. Dapat maintindihan mo yan, bata. Hindi yung putak ka ng putak, pati yung nasa Senado. Again, hindi ito pagtatanggol kay Bato. Sabi ko nga sa'yo, I am in favor of that. No work, no pay. Pag umabsent ang senador, bawasan din. Pag umabsent ng congressman, bawasan din. Pero for you as a congressman, sasabihan mo yung Senado, that is not a proper way. Out of courtesy ka, bata. Kung kami magsasabi, that's no problem. Mamamayang kami. Kami ang may karapatang magsabi niyan sa mga congressman, sa mga senador. Pero ikaw, bilang courtesya doon sa kabilang house, hindi mo dapat dinediretso. Ang kinakausap mo yung Senate President. Ginawa mo na ba? O puro daldal ka lang din? Ang tanong ko nga sa'yo pinuna mo ba lahat ng absent? Pinangalanan mo ba mga absent dyan sa Congress? Nga. Bakit? Takot ka kasi kasama mo? Yung tapang mo hanggang TikTok lang? Hindi, eto kasi narinig ko ito noon. Eto, to be honest napapanood ko videos nito. Bilib ako sa batang to, sabi ko, okay to. Pag nanalo ito, sana ipaglaban niya talaga yung mga manggagawa. May mga pangako pa siya, pag ako nasa Congress na, ganito. Tangin na, mas matapang pa sa'yo si Kiko Si Kiko Barsaga, talagang binanatan yung mga congressman. Tangina, nag-videos. Alam mo, iba yung tapang ng batang yun. Gago rin talaga yun alam mo yun, yung pagkaano nun, mantakin mo mag-video siya, lapitan niya si Sandro Marcos. How's your cousin? Yun ang tapang. Yung tapang mo, tapang-tapangan lang niya sa TikTok. May effects ka pa. Ano to? Tangin, pambata? Hindi ka content creator. Sa kanya galing yung mga sound effects May pangalan. Bata, ano kita? Amoy na amoy kita. Amoy na amoy kita. Yung mga ganyan mo for the content. Amoy kita, bata. Huwag ganyan. Sabi ko sa'yo, yayariin kita. Bilib ako sa prinsipyo mo, pero yung style mong ganyang for the content, tangina. Hindi ko palalagpasin yan. Sabi ko sa'yo, Pero di ba dapat di na-issue yan? Bilang mga halal na opisyal, keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Oo bakit si Bato lang ang binanggit mo? Lalo pa nagpapasahod sa'yo mga manggagawa Tama at naman siya ordinaryong dyan. Pilipino. Tama siya dyan. Isipin natin itong mga boss Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa, hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Tingnan mo. Si Bato lang? Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos, buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tapos, ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita? Na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may humahabol, may humahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Sablay na naman siya dito. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, harapin mo yan. Eto dito kasi sablay ito Ikinumpare niya sa ordinaryong Pilipino yung kaso ni Bato. Sa ordinaryong Pilipino, hindi naman ICC kumaso sa kanya. Ang kalaban niya, hindi naman po politika. Ang kalaban niya ay dahil may ginawa talaga siyang mali. O inaakusahan siyang gumawa ng mali. At sa matter of fact, there is such thing as due process. Doon sa ginawa niyang mali. Bibigyan siya ng kapagkakataon, sumagot.
ng counter affidavit. May mga sistema yan, questionin niya ang legality o yung venue. There are a lot of ways to do it. In other words, there's such thing as due process. Pero kay Bato, walang due process. Bakit? Kung nasabi yan. Yan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, na which I do not know na kung alam mo ba ang details o hindi. Malamang sa malamang, iba ang nafi-feed sa'yo. Kasi may pagka-Gen Z ka. Pero alam mo na illegal ang ginawa kay Pangulong Duterte. That's a extrajudicial kidnapping ang ginawa sa kanya. O extrajudicial, ang tawag doon? Extradition. Bakit? Our extradition laws says, pag hinuli, may pagkakataon pa siyang sumagot sa husgado. Pagkahuli, pwede silang bigyan ng bail for the meantime habang sinasagot yung kaso. That's the process of extrajudicial, which is confirmed by the Supreme Court. Ewan ko kung alam mo yan, bata. O nagtatanga-tangahan ka lang. O talagang sadyang tanga ka dyan. Yan ang issue doon. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte. They did not give him the chance to answer in our local courts, which confirmed by the Supreme Court that it has to pass due process. Hindi ginawa kay Pangulong Duterte. Presidente yon dati. Same ICC warrant ang ibibigay kay Bato. So ibig sabihin nun, what they did before, pwede nilang gawin din ngayon. Even if sabihin pa nila there is already a Supreme Court decision or memo, pwede pa rin nilang gawin ngayon yan kasi sila ang batas ngayong araw na itong panahon na ito. Alam mo ba yan, bata? O nagtatanga-tangahan ka o tanga ka talaga? Di ba? Tingnan mo na maigi. Yung issue kay Bato is political. Yung comparison mo, sablay. Yung analogy mo, sablay. Kasi di naman ICC yun eh. Iba ang ICC issue at itong mga local, sabi na nating local na criminal na inaccuse sa kanila, iba yun. Ito, politikang politika. Hindi mo alam? Huwag ka na kasi sumausaw sa politika. Ipaglaban mo na lang yung mga manggagawa. Halatang halata ka bata eh. Don't tell me, kinain ka na rin ng sistema sa kamera. Don't tell me, nabibigyan ka na rin ng blessings dyan. Kasi uso bigayan ng blessings dyan eh. Baka naman nabigyan ka na rin dyan. Tanong ko lang, magkano ba bigayan? Maging congressman nga ako. Oh, totoo. Pangatlo, yung sinasabi mong tapang-tapangan. Akala ko ba tapang-tapangan ka? Oh, hindi ka natatakot. Alam mo, ang totoong matapang, hindi yung lusob na lusob. Hindi ganun ang tunay na katapangan. Ang tunay na matapang, may utak, gumagamit ng utak, hindi yung lusob na lusob. Na alam mong wala kang laban dyan, lulusubin mo. Alam mong wala kang baril, hindi, matapang ako, lalaban ako sa NPA. Ano dala mo? Yan tok. Hindi katapangan na tawag dyan, katangahan yun. Hindi, tanungin kita, sige nga. Lumusob ka nga sa mga NPA na wala kang dala-dala, wala kang bodyguard. Ikaw lang mag-isa. Di ba, matapang tayo? O, yung NPA, natawag ng terorista yan. Sige, labanan natin. O sige, ibaba natin. Wag na si NPA. Yung mga kriminal na lang. Halimbawa lang, tumulong ka o tanggalan natin ng baril yung mga pulis. Bakit? Para walang mapatay na EJK. Since sila naman ay nanumpa, sila ay brave, sila ay matapang. Tanggalin natin ng mga baril. Yantok na lang ibigay natin sa kanila. Sa tingin mo, pag lumusob sila, anong tawag doon? Katangahan o katapangan? Di ba katangahan? Kasi nga walang logic. Walang weapon. Alam mong talo ka, bakit ka lulusob? Tanga ka? Ganon din kay Bato.
Alam niyang wala siyang weapon eh. Alam niyang itong gobyerno na ito ay mapang-abuso. Alam niya itong gobyerno na to, tinarantado na yung dating presidente. Hindi pinadaan sa tamang proseso. Tanga ka pa ba? Sasabihin mo, ako naman, ako, me. Ganon. Kung ikaw, medyo mahina ang kokote, huwag mong gayahin si Bato. Naging PNP chief yan eh. Hindi mahina ang kokote niyan. Mga kalbo matatalino. Tandaan nyo yan. Gago! Kaming mga kalbo, matatalino talaga yan. Kaya nga kami na kalbo, bakit? Overwork yung utak namin. Gago! Kaya nagkalagis-lagis yung buhok namin. Di ba? Kaya itong batan to, marami pa tong bigas na kakainin eh. Pero lutuin mo ha. Baka mamaya kainin mo, maano ka. Wala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa o maaaring warrant of arrest na ihain. Alam mo, ito nga eh, sabi nung kanyang abogado na si Torre Torreon, bigyan siya ng assurance na didinggin ang kaso muna dito sa Philippine Court bago siya ipadala doon. Haharap siya. Ganyan din naman si Pangulong Duterte, Philippine Court, let it be Philippine Court. Hindi dayuhan. Tangina, sinong gago na alam mong dadaling ka sa Amerika tuloy, sa Europa, sa Netherlands, na wala kang kalaban-laban, na hindi ka pwede mag-appeal, ang gastos ng abogado, papayag ka? Tanga ka ba? Ikaw, tanga ka? Tatanong lang ako. Laban sa'yo. Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador, pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi po... Ba't di ka magpangalan? Si Romualdez, pumapasok? Patunayan mo na hindi ka political. Patunayan mo na hindi ka nabibigyan diyan sa kamera. Ako nagtatanong lang ako, hindi kita pinagbibintangan na nabibigyan ka. Pero alam naman natin, bali-balita sa kamera, matindi ang blessings diyan. Patunayan mo o prove to us. Hindi, baka sabihin niya ba, hindi, ikaw nag-accuse. Wala, hindi ako nag-accuse. Baka sabihin niya kasi ikaw nag-accuse, ikaw magpatunay. Hindi ako nag-accuse, bata. Yang akusasyon na yan, alam na nahuyan na hindi lamang po ako nagsabi niyan, pati yung mga congressman na nagsabi na pumirma sa impeachment ay nakatanggap. Hindi ho ako congressman nagsabi nung kapwa nila nagsabi nun. So lahat ng sumusunod sa kwento ng pamamahala ng Kamara ay nakakatanggap ng blessing. Sige nga, kung talagang totoo yan sinasabi mong mga manggagawa mo, kasi gamit na yung manggagawa mo eh. Gamit na gamit mo na. Nanalo ka na nga eh, gamit na gamit mo sila eh. Di ba? Punahin mo nga si Romualdez. Kasi balita ko, hindi naman daw pumapasok yan dyan eh. Balita ko lang. Unless mapatunayan mo sa akin pumapasok si Romualdez, mapatunayan mo sa taong bayan na pumapasok si Romualdez, kung hindi, bullshit siya sinasabi mo kay Bato. Mapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho. Paalala ko lang sa inyo SG31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo, pumasok kayo o hindi. Kung ano ang pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong manggagawa, ganun din dapat ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work, no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila, at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay. Yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo. At doon sa mga rest day nila, dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa'yo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na. Ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga Ako, ganito, Eli, ilabas mo rin yung tapang mo. Wag kang puro daknyak. Wag kang puro daldal. Bayot lang ang ganyan, yung puro daldal. Ilabas mo yung tapang mo, punahin mo yung leader ninyo. Punahin mo yung mga kapwa mo congressman na hindi pumapasok. Bakit si Bato lang ang focus mo? Napapaghalataan ka, bata. Sa bagay, may resemblance kayo ni Romualdez. Di ba? Punahin mo. Labas mo din tapang mo. Punahin mo yung leader nyo. Huwag
Wag lang puro si Bato. Ano to? Gaguhan? Puro si Bato? Ba't di nyo ilabas yung tapang mo? Asan na yung mga leader nyo dyan? Si Romualdez, asan na? Pumapasok ba? Ba't di mo punahin? Wala ka pala bata eh. Pag hindi mo pinunayan, may ibig sabihin yan. Bless ka na rin. Pag hindi mo pinuna ang pag-absent ni Romualdez, bless ka na rin. Yan ang totoo. Pasko na eh. Di ba? Okay. Marami salamat. Eto si Banat Bay. Walang inuurungan, walang pinoprotektahan at higit sa lahat. Walang binibigyan ng tip. Ay, subscribe naman kayo. Nabubulol na ako. Kasi 30% lang, 60% lang ang nakasubscribe ng mga nanonood. Ano to? Ayaw nyo mag-subscribe? Bakit ganon? Pero nood naman kayo nanood. Subscribe na rin. Okay. O, paano yan? Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na eleksyon. Eleksyon eh. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Ako po si Banat. Bye! The next performance will start momentarily.